Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi. So, ngayon na naman ay isip tayo para purihin po natin ang Diyos sa oras nito. Welcome po natin lahat. Ano po yan? Yan, pasok kayo. Okay, tayo po nabawi sa Panginoon. Yan. Pasok. Tayo nabawi. Sa iyong pag-iingat at sa lahat, at sa lahat, at sa lahat. Ating chairman sa panimulang panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa oras na dito, sa buong mag-apon. Binigyan mo kami ng lakas na gagawin sa iyo, sa talinungan na nagaling sa iyo. Lord, hindi namin kaya sa pagbatan, pero nandito po kami sa iyong kalagitnaan. Iniiling po namin sa iyo sa gabi ito ang kapatawaran. Nakapagsalita kami, nakasakit man kami na sa aming kapwa. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Kala, Panginoon, dumaloy ang inyong pagpapala sa biyaya mo, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na lumapit sa iyo sa gabi ito. Lord, sa aming gawain, sa oras na ito, Panginoon. Ang tagapagsalita, Lord, bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, sa lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. Dahilan mo yung banal na Diyos, Panginoon. Ganun din po kami nakikinig. Bigyan mo po kami ng pangunawa, kaalaman, na maintindihan po namin, Panginoon, sa oras na ito, ang aming mapag-aralan ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, magamit po namin sa aming mga kapwa, Panginoon, kung paano kami tinawag mo bilang anak mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Mag-umpisa po kami sa gawain ko sa oras na ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo po ang gawa ng hindi maganda. Distract in the name of Jesus. Hindi ko ayaan, Lord. In Jesus' name. Na ma-distract kami, Panginoon. Yes, Lord. Bagkos ikaw ang aming pupunin at sambahin ka namin sa oras na ito, Panginoon. Lord, nung wala ka po mga kasama namin dito, Lord, ipunin mo sila kung saan sila kayo sa oras na ito, Panginoon. Na maalala nila, Panginoon, na maalagaan ang gabi nito, tunay na meron kami relasyon sa iyo, Panginoon. Sana po, Panginoon, kung saan sila ngayon, maalala po nila
ang gawain sa oras na ito, Panginoon. Napakalagwa, napakasarap, Lord. Yes. Hindi kayang tumbasan sa mga bagay. Legit ka, Panginoon. Ng aming kakainin sa gabi ito, Yes. kasama ka namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri kita, pinasalamatan kita sa gabi ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Okay, patuloy po natin purihin ng Diyos sa oras po ito. Let us continue to worship the Lord. Hindi ba natin ang galing-galing ng Diyos? Amen. Ang galing-galing ng Panginoon. Ang galing-galing ng ating Diyos. Ang galing-galing niyan talaga. Ang galing-galing ng ating Diyos. Yan po rin siya inulit sa tuwaran. Ikaw ang kaya yayawitan, yayawitan at pasalamatan. Ang galing-galing ng ating Diyos. Ang galing ng Panginoon. Ang galing-galing ng ating Diyos. Ang galing niya talaga. Ang galing ng ating Diyos. Siyempre, siya'y muli at walang yayawitan, yayawitan at pasalamatan. Ang galing-galing ng ating Diyos. Kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa kanya. Kay buti ng Diyos sa atin. Palakpak ang naman. At ito'y kaway. Sabayan mo pa ng kita. At sayaw, ipahayag mo kapatid. Na may buti ng Diyos. May buti ng Diyos sa atin. Minsan pa may buti ng Diyos. May buti ng Diyos sa atin. Yes. May buti ng Diyos sa iyo. May buti ng Diyos sa kanya. May buti ng Diyos sa kanya. May buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang naman. At ito'y kaway. Sabayan mo pa ng kita. At sumayaw, sayaw, ipahayag mo kapatid. Na may buti ng Diyos. May buti ng Diyos sa atin. The Lord our God is good. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. Hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin
kanila. Ang Diyos natin tapat, pinababago. Hallelujah, 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 sing hallelujah, 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 sing hallelujah. Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahal niya ako, mahal ko siya, ang Diyos ay mabuti sa atin. Siya ang tulungan at kalakasan, siya ay matibay na sandigan. Di nagbabago at di nagkagulang, siya ay sa atin nagmamahal. Minsan pa siya ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kalungan at kalakasan, siya ay matibay na sandigan. Di nagbabago, di nagkukulang, siya ay sa akin nagmamahal. Lord, siya ay sa akin nagmamahal. Yes, siya ay sa akin nagmamahal, siya ay sa akin nagmamahal. Patuloy po natin po rin ang Diyos. So let's continue to worship the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. You are the King of Kings, and you are the Lord of Lords. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Ang galing, galing, galing ng Panginoon. Oh, ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Ang galing, galing, galing niya, ang galing niya talaga. Ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Siya'y purihin, siya'y purihin at luwalhatiin. Ikaw ako sa niya pinamahal. Siya'y awitan, siya'y awitan at pasalamatan at pasalamatan. Ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Yes, ang galing ng Diyos. Ang galing, galing, galing ng Panginoon. Ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Ang galing, galing, galing niya, ang galing niya talaga. Ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Siya'y purihin, siya'y purihin at luwalhatiin. Ikaw ako sa kanyang minamahal. Siya'y awitan, siya'y awitan at pasalamatan. Ang galing, galing, galing ng ating Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Yes, Lord. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo.
naminda at sumayaw, sayawin, mahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Minsan pa kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo, yes God. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Ipalakpak, ipalakpak ang kamay, at ito'y ikaw ay sabayan mo pa ng inda at sumayaw, sayaw, ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. The Lord our God is good, the Lord our God is good, the Lord our God is great. The Lord our God is faithful, He never changes. The Lord our God is good, the Lord our God is great. The Lord our God is faithful, He never changes. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos nating dakila, ang Diyos nating tapat, di nagbabago. Ang Diyos nating mabuti, ang Diyos nating dakila, ang Diyos nating tapat, di nagbabago. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Siyang kalungan at kalakasan, siya'y matibay na sandigan. Di nagbabago at di nagkukulang, siya'y sabing nagmamahal. Padalas tayo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Siyang kalungan at kalakasan, siya'y matibay na sandigan.
Puri ka, Panginoon, sa oras ng Diyos. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang mga papuring awit na inaawit namin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay para lamang sa iyo, God, bilang pagsamba namin sa iyo, Diyos, sa Espiritu sa katotohanan, sa mga bagay na hindi natin nakikita o naihipo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos, ang Espiritu, kaya dapat ka lang namin luwalhatin at dakilain sa mga magitan ng Espiritu, Panginoon. Kaya salamat sa lahat na narito. Patuloy niyo po mangusap ka po sa basa sa amin, Panginoon. At patuloy niyo po ipadama ang iyong kapangyarihan. Kung sila man ay meron sakit at karamdaman, ang kapangyarihan mo, Diyos, ay siyang magpapagaling sa kanila, O Lord, sapagat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw, Panginoon, ang dumadala sa amin at ikaw din ang ilikha sa amin at may hawak ng aming buhay. Kaya, Lord, salamat. Salamat sapagkat patuloy kang gagawa ng himala sa buhay ng mga taong nangangailangan ng kanilang kagalingan, Panginoon. At higit sa lahat, ang iyong mga salita ay maging buhay sa puso ng banda sa amin na narito, Panginoon, na siya ay maging pagkain ng aming Espiritu habang tayo may narito sa mundo nito, Diyos. Kaya purihin ka, dakilain ka, tanggapin yung mga papuring awit nito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng magsabi ng Amen. Amen. God is good. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ba'y mabuti? Amen. Amen. Tunay nga na napakabuti po ng Panginoon sa ating pong buhay is dahil nabot naman po tayo ng isang linggo na kung saan ay nandoon ang gabay at patnubay ng Diyos sa atin at patuloy po na pag-iingat po sa ating pong buhay. At bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos, tayo po idala ko muna sa mga patuto at testimony po natin. Chairman, baka meron? Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ako kasi may patawag pero hindi ko sumama kami sa kaibigan alas 7 pero talagang sa isip ko unahin ko ang Panginoon sa buhay ko dahil nagawa naman namin yung katalista ng gawa ay alas 10 pero napakabuti ng Diyos dahil pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo ito ilagi ka sa ayos Sipin mo, ang tagal na tapos dumating yung kaibigan ko, niyaya ko lang. Tarap, kami sa SM Manila, SM sa Nasaro, sa Nasaro, Balot. Hindi kami natuloy sa Kato. Sabi ko, Pastor, friend, doon na lang ako tayo sa Peter Mall. Alam mo, nakita ko si Pastor, din 20 years. Tapos lang kami nagkita. Hindi ko kalahin na pag-isang restaurant sa David kami. Pagpasok ko niya, tinitingnan niya ako. Pero, siyempre, hindi ko na matanda, nakasalamin siya. Sister Lenny, oh my God, Lord, salamat kasi nagkita-kita pa kami. Yung mga anak na nalilito na yun, nalilito na sila. Sabi ko, salamat kasi within 20 years, saka kami nagkita, nakakabuti ng Panginoon talaga. God is good, di ba? Kaya sabi ko, Pastor, nagkapusan kami, nagkapusan kami. Makabuti ng Diyos talaga. May ginawa ang Diyos sa bawat buhay namin. Kita ko sila, maayos din sila. Diba, yung tayo na yun, lahat naman nakikita ko siya. Napakabuti po ng Diyos talaga. Pagtiwala ka lang sa Kanya, hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan. Maraming po salamat sa Kanya. Amen. So, for yun ang Diyos, no? Lahat ng bagay talaga may purpose ang Panginoon. At yung mga hindi mo nakikita ay makikita mo hanggat sila ay buhay. Hindi mo sila makikita pag namatay na. Kaya hanggat buhay ang tao, ay pwede po natin silang makita. At ang Diyos po ang gumagawa ng paraan para makita po natin sila yung mga dating mga kaibigan natin, hindi natin nakikita ngayon ay makikita po natin. Eh, sis, bawal sino pong pasalamat din sa Panginoon? Ako, always naman po ako nagpapasalamat kay Lord na matulog, napatuloy na ako binigyan ng kalakasan. Sa buong isang linggo, nung sumama kami sa motorcade ng isa naming kaibigan, nakaikot naman po kami ng Ligtas at nakabalik kami sa barangay ng Ligtas. Salamat sa kanya dahil lagi niya akong ginagabayan at nakikinig ko pa ang kanyang presensya, lalo na sa pamilya ko at sa aking sarili. Salamat po. Amen. No? So, pray ng Diyos sa buhay po natin at maramdaman talaga natin ang presensya ng Panginoon at ang pag-ibig niya sa atin dahil ang Diyos ay patuloy na, lalo na kapag malapit tayo sa Kanya, lagi tayong tumatawag sa Kanya. Ay, sis, gusto mong pasalamat sa Panginoon?
Ako si SPS. Ako nagpapasalamat ako kasi kahit ano nangyari, hindi ko pa rin pangalawa, malakas. Kahit nag-aaral ng problema, nakakarap. Nabiligtas yung lugar namin, pamilya namin, yung mga kasama namin sa trabaho. Yun naman. Okay na kami dun. Yan. So malaking bagay po yan, nagpapasalamat tayo kay Lord dahil wala po tayong magagawa kung talaga ang Diyos ay hindi tayo samahan at hindi tayo gabayan dahil marami tayong mapagsubok sa buhay na dapat natin katuwang at kasama natin lalo ang Diyos. Okay, Pastor, salamat kay Pastor Paul, no? Darating yung baka sa next Sunday, so ating speaker si Pastor Paul, ay next Monday, no? Baka yan. Alam niyo ba, magaling magturo si Pastor Paul, no? Pastor Paul, ba, sinuta salamat ka tayo naman. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi mayroong gusto magpabaptismo. Ang kagandahan dito, ang natuwa ako dahil mayroon na naman nadagdag sa tatlo, no, na nagsisi at tinanggap yung Panginoong Diyos. Nagsisi sila, tapos ayaw na nilang balikan yung mga kasalanan nilang ginawa. Salamat sa Panginoon. Tatlong tao. Amen, no? So, may tatlong kaluluwa ang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo mo ba na napakaganda kapag ikaw ay nabautismuhan dahil iyon ay nagpapatunay na isa ka na sa mga lingkod ng Diyos at tunay na disciple ng ating Panginoon. Kasi sinabi naman Diyos yan, gawin yung alagad ko, ang lahat ng bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng anak at ng Banal Espiritu Santo. Kaya salamat no, sa tatlong yun. Malaking bagay yun. Isang kaluluwa lang ay libo-libo ang anghel nagtitislas sa langit. Yung pa yung tatlo. No? So ngayon ay handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. Dito, handa na ba tayo? Amen. Amen, no? Alam niyo, hindi lang tayo makikinig sa salita ng Diyos. Marami po. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa ay napapanood po tayo sa ating po YouTube channel at saka sa ating FB, no? Napapanood po tayo. Kaya, so purihin ng Diyos, malaking bagay po ito upang makapag-share po tayo sa kanila sa pamagitan ng online video. Okay? Kung handa na po tayo makinig sa salita ng Diyos, ang ating pumensahero ngayon ay si Pastor Ramon Obias. Okay, magandang gabi una sa ating Panginoon at sa ating mga kapatid na narito sa Barangay Hall sa pangunguna ng ating punong barangay na si Ninita Reyes. Salamat din po, Herman, at salamat sa makikinig. Itong mensahe ko, ito po yung mensahe ko kahapon ng linggo kasi ako nag-preach yung sa church. So, isang buwan kong pinag-aralan ito. Kung wala akong mga pinaguhugutan, hindi ko maipapalawak kasi napakalalim ng kwento ng Panginoon. Pero, unang ka po rin sa Panginoon dahil sa kanyang awa, talagang mahirap, pero itinaunawa din ng Panginoon sa kabila ng mga Bible character, sama na ang mga Bible references na pinag-uugutan ko. So sa awa ng Panginoon na buo nila. So makinig po tayo, mahal, napakaganda ito yung mensahe ko kahapon. Ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng Lucas. Apostol Lucas, kabanatang 10. Simulan natin sa talatang 25 hanggang 37. Ang talinhaga ng mabuting Samaritano. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Sumagot siya, yung abogado, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa
gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya ni Jesus, tumpak ang sagot mo. Gawin mo at mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem tungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumaba sa daang iyon ng isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Levita, nang dumating siya sa lugar na iyon, at kanyang makita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay, ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak, pagkatapos isakay ng kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Na sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka, gayon din ang gawin mo. Ito ay aking namamagatan ko na ang kamangang pag-ibig at pakikipagkapwa ng isang mabuting Samaritano. Tandaan natin, ang talinghaga, ito ay kwento ng Panginoon na punong-puno ito ng espiritual, makinig. Ang kwento ng Panginoon ay punong-puno ito ng espiritual na katotohanan, espiritual na kaalaman na may kaugnayan sa ating espiritual na relasyon sa Diyos. Tandaan natin, bakit na kinikwento ito? Sabi ng alagad, Panginoon, bakit pag kayo ay nagsasalita sa amin, dinadaan niyo sa talinghaga? Sabi ng Panginoon, sa inyo, ng mga alagad ko, mga tagasunod ko, ipinaunawa ng aking amang nasa langit ang lihim ng kaharian ng kalangitan. Subalit, sa iba, makinig man ng makinig, hindi nila mauunawaan. Tumingin man naman tumingin, hindi nila mamamatyan. Totoo yan. Marami ang dumadalo sa church, parang ginagawa lang nilang pasyalan ng church. Hindi mo alam kung nakikinig. Akala mo nakikinig. Paglabas, pag tinanong mo, ano yung mensahe ng pastor? Ano nga ba yun? Ano nga ba yun, sister? Nakita nyo yung pagkakaiba. Kasi hindi pinahintulot sa ng Panginoon sa mga taong ito marinig, maunawaan ng salita ng Panginoon. Kaya nga talinghaga eh. Kanino lang ipinapaunawa? Doon sa mga taong alam ng Diyos na ito ay kanyang isasagawa. Na ito ay kanyang ibabahagi doon sa mga taong nangangailangan ng alin? Ng espiritual na kaligtasan. Na nangangailangan ng kanilang puso na tanggapin o pagkain ng salita ng Panginoon. So, yun po ang ating pamagat, ang kamangang pag-ibig at pakikipagkapwa-tao na isang mabuting Samaritano. May 3 puntos tayo na ibibigay. Una, ang pamamaraan ng pag-ibig na inukol ng mabuting Samaritano. Pangalawa, ano ang aral na pwede nating o anong aral na itinuturo sa atin? Pangatlo,
sino ang aking kapwa? Okay? Dito, ang Samaritano, hindi ko muna i-detalye, papayag. Ang lalaki dito na naglalakbay ay hindi binigyan ng pangalan. Anonymous man, travel from Jerusalem to Jericho. Ang layo ng nilakbay ng lalaking ito, hindi pinangalanan, ang Jerusalem ay nasa 2,600 feet o talampakan. At buhat sa Jericho ay 1,300 feet. So matotal, sabi ng author, ito ay accomplish ng 4,000 ang layo o miles, milya, 4,000. Isipin nyo, imagine nyo na paglalakbay ng isang taong hindi binigyan ng pangalan dahil ika nga ay kwento. Pasok po. Dahil nga ay kwento. Kumbaga kinikwento ng Panginoon, pero sabi nga, mayroon itong katotohanan na itunuturo sa atin na dapat nating malaman sa gabi ito. Sabi ng ating teksto, habang naglalakbay ang lalaking ito, siya ay hinarang ng mga tulisan o bandido. At pagkatapos siyang harangin, binubara ng kanyang damit, at iniwan siyang patay. Ang Jerusalem po, ay mataas po yung hagdanan noon. Jerusalem, bato yung hagdanan, napapalibutan po siya ng wool na pader na makapal, pero maraming iskinita. Maraming mga daanan, kaya pinalibutan ng wool na makapal dahil malapit sila sa dagat, maaaring yung tinatawag na Dead Sea, maaaring may mga pangyayari ng dinilasan baka magkaroon ng tidal wave, umampas at madamay ang Jerusalem. So, ang lalaking ito habang naglalakbay, siya ay binugbog ng mga bandido. Kung baka sa panahon natin, ito yung mga maaari hold affair, sinatcher, nangungursunada ng secret. So, kapag nakuha na nila ang kanilang pangangailangan, lalo na sa hapilan, marami iskinita dyan, tatakbo sila kung saan susuot. At pag hinanap sila ng pulis, dito dumaan lusot-lusutan. Alam ng pulis kung saan ang tatakbuhan Alam ng pulis kung saan lulusot. Alam kung saan dumaan. So sa kanila, bagamat wala silang mga pulis, at ang nag-ano lang nun, hari. So, iniiwan na lang ang isang kawawang biktima na matapos makulimbat, kanilang pakay sa taong iyon, patapos nilang bugbugin, ay iniwan. Sabi ng ating teksto ay iniwan na halos patay na. So, may tatlong tao nagkataon na dumaraan. Buksan natin ang ating teksto. Para hindi tayo maligaw. Okay? Sabi ng 31, at nagkataong bumaba sa daang iyon ang pari. Pari po pari. English phrase. Pari, tulad sa atin, pari. Na kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Anong dahilan? Bakit iniwasan niya yung tao? Nakita niya na kandusay, duguan, warak-warak yung damit. Nung makita ng pari, instead na tulungan niya, lumi siya ng daan. Una, baka natatakot siya na baka siya madamay. Lumipat siya. Alam niyo bakit umiwas ang pari? Sa loob ng tipan, lalo sa aklat ng Leviticus, ang mga pari, takot silang humipo ng mga bagay na marumi. Ayaw nilang sila'y marumihan. Gapatak lang ng dumi, o dugo, agad nilang inuhubad yung kanilang abito at nilalaban. Yun ang kanilang
Ganon sila ka-scream pag sumunod ng kautusan ng mga karapatan ng pari na bawal silang humipo ng patay, bawal silang humipo ng bago na marumi. Kaya umiwas ang pari. Yun ang dahilan. Bagamat ang mga pari, mayroon silang sinumpaang pangako sa Panginoon bilang pari, bilang naglilingkod sa templo ng Diyos, sila ang inaasahan na maaaring tumulong sa taong nakahandusay. Pero ang ginawa ng pari, lumihis ng landay. Sabi ko nga ang pari, hindi sila humihipo ng mga bagay na marumi. Pangalawa, sabi ng 32, gayon din ang Levita nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong yun siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang ginawa ng Levita. Ang Levita po, sila yung iniwalay ni Moises na makapaglilingkod din kagaya ng mga pari sa lahi ni Aaron, na sila maging alternative na papalit doon sa mga anak ni Aaron na pari, yung mga Levita. Ganon din ang kanyang ginawa. So makikita natin dito, itong Levita at pari, sila yung dalubhasa sa kautusan. Sila yung mga Hudyo na mga self-righteous. Piling nila sa sarili nila, sila yung matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang kanilang kaisipan, yung ang kanilang pananaw sa sarili nila. Kung yun ang kanilang pananaw, bakit hindi nila tinulungan ang isang taong nakabulapay na sinabi ng teksto natin na halos patay na sa kabubugbog at warak-warak kung gano'n. Itong dalawa na ito na inaasahan na sila ang maglalapat ng pag-ibig, ng awa, lihis ang pananaw ng Diyos sa kanila. Kaya sabi nyo dito ng 32, subalit ang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Sipin nyo ang isang Samaritano, kahiwalay sila sa kautusan, hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo, dahil ang pili nga ng mga Hudyo, kami yung malapit sa Diyos, kami ang pinili ng Diyos, hindi kayo, wala kayong karapatan. Pag sinabi Samaritano, naglalarawan ito sa atin. Tayo mga hintil, tayo ay walang karapatan sa ipinapangako ng Diyos na buhay niyang walang hanggan. Hindi tayo kasama sa pangako ng Diyos Bakit tayo nasama? Awa lang, biyaya lang. Nung kamatayan ni Jesucristo sa krus, yung habag niya inilapat sa atin. Ganon din ang Samaritano. Ang Samaritano po, hiwalay sa kautusan. Hindi sila nakikihalubilo sa mga Hudyo. Parang, iniitsapera sila. Pero, kung kailan ang hindi inasahan, ang Samaritanong ito, sa kanyang paglalakbay, dumating sa kinaroroonan ng lalaking binugbog at hinubaran. Nang makita ng tao iyon, isipin mo nagkaroon siya ng habag. Pababawi natin ng habag, awa. Di ba pag sinabi ang tao, pag may awa, pag may makita lang na, kunwari isang matandang pulubi na alang nagugutom, hindi mo matitiis yan Ang tigas ng puso mo, pag pinalagpas mo yan, katwira mo lang, may bigay Ang tawag sa iyo, wala kang awa. Hindi mo man lang inabutan kahit isang basong tubig. Pero yung Samaritan, nung makita niya yung lalaki, nilapatan niya ng habag. Kaya sinabi rito, na kanyang makita ang taong yun, siya ay nabag, kanyang nilapitan siya, at tinalian ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, buhusan ng langis at alak, siya ay sinakay sa kanyang sariling hayop. Siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Kung sinabing pa bahay panuluyan, hospitality, dinala siya doon ng Samaritano. At isa pa ang kanyang kabagan, yung pag-ibig na inilapat ng Samaritano, dumukot siya ng 2 denaryo at inabot
doon sa may-ari ng bahay panuluyan. Ang 2 denaryo sa panahon nila, katumbas ito ng 2 araw na sweldo, sahod na nagtatrabaho sa panahon nila. Dumukot siya. At ito pa ang iniwan ng salita ng Samaritano. Sinabi niya rito, sa bahay panuluyan, at sinabi niya, alagaan mo siya. Pakinig ha, alagaan mo siya. Care. At sa anumang karagdagan mo pang gastusin, babayaran kita sa aking pagbabalik. Imagine niyo yan ha, nilapat ng Samaritano ang kanyang awa, kanyang habag, at sinabi niya, alagaan mo siya. Kung ano man ang kulang, babayaran kita sa pagbabalik. Bantayan niyo yung sinabi ko, babayaran kita sa pagbabalik. Ito ang tanong, ito ang paliwanag ng talinhaga. Alam niyo mga kapatid, sino yung tao na binugbog? Pwede niyo. Sino yung tao na binugbog, na di binigyan ng pangalan? Kwento nga eh. Pero, mayroon itong spiritual na katotohanan na dapat nating malaman. Sino ang taong yan na binugbog? Alam niyo kung sino yan? Tayo yun. Tayo yung binugbog. Yung tulisan. Ang tulisan dito, ito yung sanlibutan na ginagalaw natin. Binugbog tayo sa kasalanan. Binugbog tayo na sanlibutan ng kasamaan. Sino ang nagkukontrol ng sanlibutan ito? Diba? Ang kapangyarihan ng himpapawid, walang iba si Satan. Nung wala tayo sa Panginoon, bugbog tayo sa kasalanan. Matatandaan niyo, sinabi ng Panginoon na ito ngayon pinaano sa akin ni Pastor, yung unang linya. Sabi ng Diyos, habang siya'y bumabayubay, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. O, baka sabihin natin, hindi alam ko yung, hindi. Nagpapatuloy tayo sa kasamaan, nagpapatuloy tayo sa kasalanan. Alam mo, hindi natin alam yung bakit. Kasi nga, binugbog tayo ng sanlibutan sa kasalanan. Kung ano ang gusto ng sanlibutan, sunod-sunuran tayo. Ayaw natin sumunod sa Diyos. Kasi, pag sinabi na, simba tayo, ay nako, boring lang yan doon. Dito na lang ako, manood na lang ako ng telenovela. Nanood ako ng drama. Mamamasyal ako. Makalaman tayo, kaya nga binugbog tayo sa kasalanan. Tama si Pablo, sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, nung unay mga patay kayo. Sino kayo? Tayo. Mga patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang. Sinunod ninyo noon ang takbo ng sanlibutan. At napailalim kayo sa kapangyarihan ng kaaway nasa himpapawid. Subalit, sabi ni Pablo, dahil mayaman ang awa ng Diyos, yun, yung Samaritano na yun ay si Jesu Kristo. Sinalo niya yung tao na binugbog, sinalo niya, inalagaan niya, dinala niya sa bahay panuluyan, sa ospital, at dinala niya doon ng Panginoon ang taong itong binugbog, walang iba kundi tayo. Tayo na kinawaan ng Diyos. Ang Samaritano doon ay ang ating Panginoong Kristo. Ano yung bahay panuluyan na yan, Pastor? Ilarawan mo nga. Yung bahay panuluyan na yan, spiritual yan. Dinala tayo ng Panginoon sa iba't ibang church, na ang church doon ay ang ating Panginoon. Siya ang katawan, siya ang ulo ng iglesia, dinala tayo doon. Bakit? Kinamot tayo ng Panginoon. Sino ang nagamot? Ang pastor. Diba? Saan tayo ginamot? Diba yung ating paniniwala, yung pananampalataya dati, palpak eh. Walang direksyon, hindi totoong pananampalataya natin. Saan tayo natutong pananampalataya yung totoo? Inalagaan tayo ng pastor. Na ang pastor na yan, larawan niya ni Kristo. Tinuruan ang ating isip, ang ating puso, ang ating pananalita, kung paano mamuhay bilang totoong Kristiyano. Tama? Kasi nung galing ako sa malaking reliyon. Pag pumapasok ako, hindi naman talaga ako nagsisimba.
Pagpasok ko doon, tinitingnan ko lang yung mga palamuti sa gilid ng simbahan. Bago naman ang electric fan. Bago yung kurtina. Pag uwi ko sa bahay, nasabihin ko sa mga anak, halika, may utos ako sa inyo. Hubad ka muna ng sapatos mo, galing ka simbahan. Halika na. Bili mo nga ako ng alak. Ano sabi ng anak ko? Anong klaseng nagsimba yan? Iinom agad ng alak. So, dito pinaliwanag ng Panginoon ang tamang pamumuhay bilang mga totoong anak ng Diyos. Ang Samaritano dito ay walang iba kundi ang Panginoon. Dinala tayo sa hospitality, walang iba kundi ang Diyos. Kung nag-church tayo, ginagamot tayo ng pastor, tinuturuan tayo kung paano mamuhay, paano magbasa ng Biblia. Kaya nga ang church ni Pastor Alan, taktong-takto eh. Disciple of Jesus Christ. Pag sinabing disciple sa salitang Tagalog, disipulo o hango sa salitang disiplina. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Saan tayo dinidisiplina? Sa ating pamumuhay. Taliwas sa dati nating pananampalataya na halos di makabasag ng pinggan. Kunwari, pero pag umuwi ng bahay, lumalabas na sa bibig yung puto ko, tsinta ka. Nakuha natin? Dito, yung lalaking ito na dinala ng Panginoon bilang Samaritano, mabuting Samaritano, dinala tayo sa kanya-kanyang church. At dito tayo hinubog ng Panginoon. Una, ang ating mindset, ang ating puso, ang ating kamay, paano tayo nagtatrabaho ng marangal, paano tayo gumagawa ng marangal, paano natin tinatrato ang ating kapwa sa ating puso. Then, ano ang kasunod? Ano ang mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Sinasabi natin, mahal ko ang Diyos eh. Maawit sa simbahan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Totoo? Totoo lang ang mga kapatid. Maniwala ka siya hindi. Kailanman walang taong umibig sa Diyos. Maniwala kay Chairman? Walang tao, mayaman, mahirap, walang umiibig ng totoo sa Diyos. Wala. Kasi sabi nga ng Bible, ni isa nga walang matuwid eh. Walang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Pag-ibig pa kaya? Basahin natin ang unang Juan 4 kung bakit tayo umibig sa Diyos. Ito, unang Juan 4. Bakit tayo umibig sa Diyos? Hindi tayo umibig sa Diyos eh. Pero sabi ni Juan, narito ang pag-ibig, makinig. Unang Juan, Kabanatang 4, talatang 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos. Nakuha nyo na. Kundi siya ang umibig sa atin. Ano ang lisensya na umibig tayo ng Diyos? At sinugo ang kanyang anak na ano? Pantubos sa ating mga kasalanan. Tama, Che? Sinugo ang kanyang anak para sa ano? Pantubos sa ating kasalanan. Kaya tayo umiibig dahil inibig tayo ng Diyos. Minsan sinasabi, mahal ko ang Diyos, bakit ang kapwa mo nga nakikita mo, hindi mo maibig? Ang Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo maibig. Kaya nga ang pangatong punto, sino ang aking kapwa? Paano mo masasabi? Pastor, may iniibig ko ang Diyos eh. Sige, bigyan mo akong prueba. Yan na nga, kaharap yung kapwa mo, kapitbahay mo, kaaway mo, hindi mo nga maibig. Pakita mo muna na mahal mo ang Diyos sa pamamagitan ng kapwa mo. Kasi utos na ng Diyos yan eh. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa lumang tipan, ang utos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, sabi ng utos ni Moises, ibigin niyo ang inyong iniibig lamang at huwag ang inyong mga kaaway. Pero sa panahon ni Jesucristo, kailangan ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi lang ibigin mo ang iyong kapwa, kundi ang iyong kaaway. Sino ang aking kapwa? Number 1 dyan, natural. Ang ating pamilya.
Ang ating asawa, asawang babae, asawang lalaki. Pangalawa, ang ating mga anak. Maraming tao ang nagkakamali kung paano ilalapat ang pag-ibig. Bakit? Maraming pamilya ang ina-abandon. Kapag inabandon mo ang iyong mga anak, pamilya, hindi totoong umiibig ka sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig ng Panginoon, walang katapusan. Hindi niya tayo iniwan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya tayo iniwan. Basahin ulit natin ang Juan 13. Sa aklat ng Juan. John 13, ang Ebanghelyo ni Juan 13, na hindi tayo iniwan ng Diyos hanggang sa katapusan. John 13, verse 1. Ito. Bago magpista ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang oras na kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya. Sino? Sino minamahal ni Jesus? Tayo, sariling kanya. Sinasabi dito na yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sila ay kanyang minahal. Kailan? Kahapon lang? Hindi. Hanggang sa katapusan. Isipin niyo yung pag-ibig ng ating Diyos na ginamit ng kwento ng isang lalaki na binugbog tayo yun, na naglalarawan sa atin. At ang nagbigay doon ng habag sa wikang English sinatawag na compassion. Sinabing compassion, yung kanyang pagdamay. Dinamayan niya tayo. Sabi ng Bible, kahit walang kasalanan si Jesus, itinuring na makasalanan siya. Para saan? Para damayan tayo sa ating mga kasalanan. So, ipakita natin mga kapatid, hindi lamang sa salita bilang hamon, pakita natin na ang pag-ibig natin sa Panginoon, kung paano niya ipinakita sa atin ang pag-ibig na walang katapusan, gawin natin ang kanyang utos, then ibigin din natin ang ating kapwa kung paano natin minahal ang ating sarili. So, nawa meron kayong natutunan at pwede kayong magtanong kung meron kayong itatanong doon sa ating minisahe. Yan. So, baka meron kayong Naunawala po na. Malaking bagay ito. Kasi mataling nga kayo pero medyo totoo makasalanan tayo eh. Ang may sinabi ito, salamat sa pag-naabis. Naunawaan po lang yung mensahe. Pastor Paul? Bago tayo magpapos? Meron pa ako kay Sister Inday, baka meron ba kayong comment doon sa napakinggan nyo? Naintindihan ko po na talagang totoo yun na kahit sino man walang umibig kay ating Panginoon. Siya ang umibig sa atin. Kaya sana bigyan natin ng kahalagahan ng kanyang Panginoon. So yan, so muli ng Diyos sa kanya pong mga salita kay Esther. Okay, may naunawan po ba natin? Yan, tayo po siguro mag-awit isang panalangin. Awit mo tayo at muling panalangin ni Pastor Paul. Uwitin natin katapatan ng Diyos. Kapatan mo, Diyos, at kagilan. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa ating puso, sa ating buhay, papuri pagsambal, iaalay. Ngayon magpapagdan man
ibigay natin. Maraming salamat o Panginoong Diyos sa gabi ito at nabusog muli kami ng salita mo. Naging kalakasan namin ito. Yes. Salamat po sa hinain na naging kalakasan sa aming spiritual. Sa aming pansamantalang pag-iwalay, ingatan at gabayan po kami, at bubayan. Maraming salamat sa kabutihan mo. Purihin ka sa pangalan ng anak na Jesus. Amen. 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 God bless po. Tapos na po ang ating pong Bible Asa na study. yan, Magandang mag-iyak.